ang bumabanderang balita sa Pilipinas News. Dapat ito wala. Mahigit 2 linggo bago ang pasukan, mga dormitoryo sa U-Belt in-inspection ng mga otoridad sa Maynila. Ang nadiskubre nila, disaster waiting to happen. Mga dorm, sira-sira na, delikado pa sa sunog. Usapang peligro pa rin. 5 bata namamatay araw-araw dahil sa aksidente sa kalsada. Mga daan sa bansa, bakit kaya takaw aksidente? At ilang brand ng kapote na sinuri ng grupong EcoWaste nagtataglay daw ng mataas na level na nakakalasong lead. Si Asyong Salonga kahapon, si Dirty Harry naman ngayon. Mayor Alfredo Lim namigay din ng pagkain at pera sa mga nasunugan sa Isla Puting Bato sa Tondo. Chief Justice Renato Corona, no retreat, no surrender ang asta sa ikalawang anibersaryo niya bilang hepe ng Korte Suprema. Depensa, nakahanap daw na magtatanggol sa punong maestrado. Itatapat po namin si Captain America. Pambansang kamao Manny Pacquiao misquoted daw pero nagsorry pa rin sa gay community. Claudine Barreto at nakaalit ang ground crew ng Cebu Pacific. Forgive and forget na rin ang drama. Mga Aita sa Pampanga, nakahanap ng kabuhayan mula sa lahar na dating puberwisyo sa kanila. Adventure sa Mount Pinatubo, patok sa mga turista. Christian Group, gusto raw ipaba ng concert ni Lady Gaga sa bansa. At mga kababayan sa bataan ni American Idol contender Jessica Sanchez, sinutukan ang performance ng Pinay Mexican. I'd kill my own to have. Mga judge, napabilib kaya? Isang gabing puno ng balitaan. Ako po si Paolo Bejones. Mula sa iba't ibang sulok, hagip bawat anggulo. Ako naman si Cherry Mercado. Ito ang Pilipinas News. Eto partner, sa ilang linggo magsisimula na ang pasukan. Kaya sa mga magulang, nakahanap na ba kayo ng boarding house para sa inyong mga anak? Abay, maging mapili po kayo. Tama yan, kasi naglipa na po ang mga delikadong dorm. Katulad na lang ng ilang ininspeksyon ng mga otoridad sa Maynila kanina. Sa maliit na kwartong ito, sa isang paupahan sa Gastambide, Maynila, nagtsatsaga ang estudyanteng si Chrysler. Lagpas lang sa isang dipa ang kwarto niya, pero mura naman daw ang renta sa halagang 2,500. Tuloy, sa mismong kwarto na niya nagsasampay ng damit. Wala nang ang ventilasyon, ang ventilador pa, walang takip. May kahati rin siya sa double deck na kama. Ayos lang po, mura naman po kasi. Pero hindi lang ang sikip ang napuna ng mga otoridad na nag-inspeksyon sa nasabing paupahan. Nakaboyang-yang na rin kasi ang mga kable ng kuryente rito, sira na rin ang hagdan ng fire escape at expired na ang fire extinguisher. So fire hazard na. Kasi mga kuryente niya, buluman-luma na. 1.2 meters ang standard na sukat ng mga pasilyo sa mga paupahan. Pero dito, kulang na nga sa sukat, may mga cabinet pa na posibleng makasagabal sa pagtakbo ng mga nangungupahan oras na magkasunog. Ininspeksyon din ang dormitoryong ito sa Sampaloc pa rin. Pasado ito sa sukat, pero di pa kompleto ang pagtupad sa requirements ng fire code. Yung iba po na, yung mga ibang automatic fire suppression system, wala rin po, smoke detector. Wala po tayong small openings, kailangan po ito sa mga parang maliliit na mga parang studio type na ganito. Ang isa pang kalapit na paupahan, malabartolina na ang dating sa dami ng bakal na gate sa bawat pintuan. Mahigit isang dipa lang din ang laki ng kwarto at wala ring fire exit. Binigyan ng 5 araw ang mga may-ari ng paupahan para ayusin ang kanilang dormitoryo. Yung mga nahuhuli natin, pinagko-comply natin muna sila. Binibigyan natin ng notice pero pag hindi sila nag-comply, pinasasara natin. Payo sa mga magulang at estudyante, dapat lahat ng establishmento ay may fire alarm, smoke detector, sprinkler, luminous directional signs papunta sa mga fire exit, emergency lights at fire extinguisher sa kada 15 metro. Joel Gorospe, News 5. Bukod sa mga peligrosong dormitoryo, dapat din tutukan ng mga magulang ang kakulangan ng road safety.
Base kasi sa report, 5 bata ang namamatay kada araw dahil sa aksidente sa daan. Excited na si RB na magbalik eskwela, pero ang nanay niyang si Aling Beth kabado para sa anak na yung papalapit ang pasukan. Nakabenda pa rin kasi ang paa ni RB at hindi pa makalakad matapos mabundol ng isang SUV habang pauwi mula sa eskwelahan noong Marso. Hindi naman niya alam kung saan siya tatawid kasi wala naman mga sign. Dahil sa kakulangan ng mga wastong road signs at maaayos na tawiran malapit sa mga paaralan, nananatiling mataas ang bilang ng mga batang nabibiktima ng road accident sa bansa. Sa huling tala ng Safe Kids Philippines, 460 na bata ang naaaksidente sa kalsada araw-araw. 5 sa kanila namamatay. Bukod sa road signs, problema rin ang sidewalks na kung hindi sira, ay nahaharangan ng basura kaya hindi magamit ng mga bata. Tulad na lang ng lugar na ito malapit sa isang eskwelahan sa Valenzuela. Pedestrians tend to mix with the other motorized vehicles which make them very vulnerable. Kaya bukod sa pagsasaayos ng mga bangketa ang nilalakaran ng mga bata, dapat din daw ituro sa kanila ang mga basic safety measures sa kalsada gaya ng tamang pagtawid at tamang pagbasa ng street signs. Hinihikayat din ng Safe Kids Philippines sa mga nanay na makiisa sa pinauso nilang walking school bus. Sa proyektong ito, palitang naghahatid ang mga volunteer mommies sa kani-kanilang mga anak para masiguro ang kanilang kaligtasan. We put together people in the community to help us create a safe environment. Camille Abadisio, News 5. Eto pa po ang isang paalala para sa mga magulang ngayong pasukan. Ilang kapoteng pambata ang nakitaan ng mataas na lead content. Base sa pagsusuri ng Eco Waste Coalition, 11 sa 14 na kapote na nabili nila sa Divisoria, may taglay na lead na pumapalo sa mahigit 9,000 parts per million. Nabili ang mga ito sa halagang 55 hanggang 180 pesos. Nung nakaraang linggo lang, ilang school supplies din ang nakitaan ng mataas na lead content, kagaya na lang ng mga backpack, lapis at mga water jug. Sabi ng Department of Health, kapag naisubo o nasinghot ito ng mga bata, posibleng maging sanhi ito ng pinsala sa memorya at maging sa IQ ng mga bata. Pwede rin itong magdulot ng sakit sa bato, diarrhea o maging pagkalason. Samantala, ilang swerteng bakasyonista naman ang nagkaroon ng pagkakataong makakita ng isang tanawin na bihira lang makita sa Subic Bay. It's not a bird, it's not a plane. Isang high-tech na submarine ng US Navy. Panay ang papicture ng mga turista sa boardwalk area na ito sa Subic Bay, Zambales. Ang kanilang background, ang moderno at sopistikadong attack submarine na USS North Carolina ng Estados Unidos. Ang mag-anak na ito, pauwi na raw sana ng Bulacan pero pilit dumaan sa Subic para lang magpa-picture. Enjoy po, saka fun kasi nakakita na po ako ngayon. Dati po sa TV lang. Natripan din ang pamilya Velasco na makita ng personalang submarine. Kasi bihira nga yung tulad nito na submarine, makita mo na in person. So grateful naman na makakita ka ng ganyan, di ba? Dumating sa bansa ang USS North Carolina nitong Mayo 13. Nauna nang iginit ng gobyerno, walang kinalaman ang pagdaong ng submarino sa usapin sa Scarborough Shoal kahit pa malapit lang ang Zambales sa pinagtatalo ng teritoryo. Pero ang ilang turista, hindi maiwasang magkomento. Pwedeng meron, pero pwedeng wala. Pero I think meron. Apila naman ang palasyo, wag nang bigyang kulay ang pagdaong ng submarine. The request was made prior to the Panatag Shoal incident. So we do not put any political color here. It's just a plain and simple supply replenishment request. Mananatili rito ang USS North Carolina hanggang Sabado. Pero isa pa raw US submarine ang nakatakda ring dumating sa Subic sa nasabing araw. Erwin Tulfo, News 5. Mahilig ba kayong uminom ng kape? Base po sa isang pag-aaral sa Amerika, posible raw na makapagpahaba ang buhay ng tao o ng buhay ng tao ang pag-inom ng kape. Sa survey na ginawa sa 4,000 tao, lumabas na ang mga uminom ng 2 hanggang 6 na baso ng kape kada araw, may 10 hanggang 16% na tsansa na makaiwas daw sa sakit. Mas malabo raw silang mamatay dahil sa sakit sa puso, stroke, sugat o impeksyon. Yun nga lang, hindi pa makumpirma ng mga researcher kung ano bang sangkap dun sa kape ang nagsasanhi nito. Pero syempre, pag marami, baka naman sa iba,
magdulot ng sakit. Oo, anything di ba? in excess ay masama po. Yun. Diba? Eto, trigger time tayo. Alam nyo bang minsang ginawa sa Mandawi, Cebu ang pinakamalaking rice cake o bibingka sa bansa? Yan speaking of in excess, ano po, ito ang tanong natin dyan. Ilang sako kaya ng bigas at ilang pirasong nyog ang ginamit para dyan? 41 sakong bigas at 5,000 nyog, 51 sakong bigas at 6,000 nyog, o 61 sakong bigas at 13,000 nyog. Hala, ang sagot po dyan, maya-maya lang. Pwedeng coin toss na lang. Ang Susunod! Boxing champ Manny Pacquiao nag-I am sorry sa LGBT community matapos daw siyang ma-misquote sa issue ng same-sex marriage. Claudine at Raymart Santiago at nakaalitang ground crew ng Cebu Pacific, nagkabati na nga kaya? Relax lang, sir. Relax ka lang, ha? Hindi ko na kaya! Sir, relax ka lang. Huwag ka muna sumigaw. Lalo ka mahirapan. Pahinanting naipit sa truck sinaklolohan ng Rescue 5. Si Erap kahapon, si Dirty Harry naman ngayon. Mayor Alfredo Lim nabigay din ng pagkain at pera sa mga nasunugan sa Tondo. At Jessica Sanchez bumirit ng Steven Tyler Original. Pumasa kaya siya sa mga judge. Alamin po yan sa pagbabalik ng Pilipinas News.